Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. At higit po sa ating Diyos na buhay. Amen. Kumusta po ang bawat isa? Praise God. Praise God. Isang kagalakan po muli sa Panginoon na tayo po ay dinala sa lugar na ito upang patuloy na magpupuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po. Amen. So, ngayong umaga ay ako po ay magbibigay ng encouragement sa ating Panginoon. Amen. Nakikita niyo po ba yung ating picture sa screen? Amen. Amen po. So, sa inyo pong napapansin, ano po ang nakikita niyo? Amen. Sa kabila po ay Sa kabila. medyo natutuyo, ano po? So, yung kabila ay parang nasusunog na parang wala na siyang mangyayari. Amen. Amen. Tapos yung kabila naman po ay malago. At saka makikita po natin na medyo maganda po yung klima sa kabila. Amen. So, ang exhortation po ng Panginoon sa umagang ito ay lumalakad po tayo sa spiritual awakening. Amen po. Amen. Na kung saan ginigising yung ating buhay spiritual na sabihin na natin na natutulog. Amen po. So may natutulog po bang spiritual natin? Siguro po wala. Amen. Kasi kung natutulog yung spiritual natin, maaaring wala tayo sa lugar na ito. Amen po. So ang exhortation po ng Panginoon sa mga ito ay ating pong matatagpuan sa Romans chapter 12 verse 2. Mari pong sabay nating basahin. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of our mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At ang sabi naman po sa wikang Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, pagagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, kami ang Diyos ay patuloy na nagpupuri sa iyong pag-ibig at karapatan sa aming mga buhay. So umagang ito, Panginoon, aming itataas sa iyo, God, ang mga salita mo. Lord, truly, apart from you, Panginoon, ay wala akong magagawa. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay sa akin ng karunungan, kaunawaan, Panginoon, ng iyong mga salita, na kung saan, Lord, ang mga salita ninyo po ipapahayag sa umagang ito ay magiging kalakasan ng aming buhay spiritual, Panginoon, sa patuloy po namin paglapit sa iyo. Kaya, Panginoon, let your will be done sa umagang ito, God, at patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat. Ikaw lang po ang aming pinupuri, piniulahati at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. So, ang Book of Romans po ay saan po ba natin matatagpuan? Amen po. Sa mga bago. May bago pa dito. Parang lahat ay medyo matagal na. Amen. Ang Book of Romans ay ating po matatagpuan sa Old or New Testament? Saan po? New Testament. Amen po. At sino naman po ang sumulat ng Book of Romans? Sa inyo po pagkakala. Amen po. So, ang sumulat po ng Book of Romans ay si Paul or Pablo sa Tagalog. Amen po. Si Apostol Pablo. Amen. So, bigyan ko lang po ng kunting background. So, ang aklat po ng Roma ay sinulat po ni Apostol Pablo noong 56 to 58 AD na ang layunin ng sulat na ito ay upang ihanda ang daan sa pagdalaw na binabalik ni Pablo sa Kristiyanong mananampalataya roon. So, sa madaling sabi, ang Apostol Pablo ay nagpadala ng sulat bago siya pumunta doon sa lugar na kung saan yung mga Kristiyano doon ay patuloy niyang ini-evangelize. Amen po. Amen. Na kung makikita natin, na kung napapansin ko, nababasa po natin yung Book of Romans, na ito po ay nangyari bago po matapos yung pangatlong balik niya sa lugar na ito. Amen. So sa kanyang sulat, ipinaliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya at ang praktikal na kaugnayan nito sa buhay ng mga Kristiyano at ang pinakabuod ng kanyang mensahe. Ipinaliwanag ni Pablo ang kahulugan ng paksang ito sa lahat ng mga tao, maging sa mga Hudyo. Amen.
So kung ating pong mapapansin, nung nakaraang, nung unang panahon, sila po ay nag-i-evangelize dun lamang po sa mga Hudyo. Pero yung time na si Pablo po ay bumalik sa Roma, wala na po siyang pinipiling binahagi na ng salita ng Panginoon, kundi kasama po yung mga hintel. So agree po ba tayo doon? Amen. So amen po. So pagdating po doon sa chapter 12 na ito po ay ating ginagamit na scripture ngayon, ang pinakabuod po ng itinturo ng Diyos, ang naisituro ng Panginoong Diyos sa manampalataya na huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. So ito po yung pinaka-konteksto doon po sa chapter 12 na verse 2 na sinasabi nga po doon. So paano po ba natin maiwasan o makaiwas na hindi tayo naayon sa takbo ng mundong ito? Amen. So may idea na po ba tayo doon po sa ating verse na binasa? Kung paano po natin maiwasan yung hindi po tayo naayon sa sinasabi po ng ating verse? Amen po. Sa anong paraan? Sa ano pong paraan natin maiwasan? So, ang sagot, ang sabi nga doon sa verse, do not conform. So, sa Tagalog, huwag makiayon. At ang pangalawa naman ay be transformed o magbago. So, ating pong makikita na mayroon pong dalawa lang po yung kinuha ko dito na dalawang point lang po. Na ang sabi nga po doon, do not conform. So, meaning, ang definition po ng sabi doon, means to refuse to act according to established, conventional, or societal standard, rules, or behavior. It implies defying expectation. So, paano po ba? Amen. So, hayaan natin na baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. So, pinamagan ko po itong be transformed. So, sabihin mo sa kapatid, be transformed. Amen. So, siguro naman po lahat tayo dito ay na-transform na mula sa ating lumang pagkatao papunta doon sa ginawa ng Panginoong Diyos. Amen. Amen po. So, ang anong point po, sabi po doon, do not conform o huwag makiayon sa takbo ng mundo ito, magbago at iwasan ng mga anumang gawa ng sanlibutan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mga gawa na hindi naayon sa kanyang kalooban. Amen po. So, siguro po alam po natin yung pattern o ano po yung nakikita natin sa sanlibutan. Amen po ba? Na kung ating pong titingnan, marami pong mga gawa na hindi po kanais-nais. Maraming mga gawa na hindi po kinalagdan ng Panginoon. Ngunit ang sabi po ng salita ng Diyos, huwag daw po tayong makiayon. Amen po. Na kung nakikita po natin, kung nanood po tayo ng mga balita sa bansang Pilipinas, siguro po, hindi po natin alam kung ano po yung gagawin natin dahil po sa ating gobyerno. Amen po. Pero ang tinuturo po sa atin ng Diyos ay huwag daw po tayong makiayon. Amen. Makiayon sa mga ginagawa na hindi nagbigay kaluguran sa ating Diyos. Halimbawa na lang po, kung hanggang ngayon ay ginagawa mo pa rin ang dati mong mga ginagawa nung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, tayo po mismo ang nakaka-relate ito. At huwag po natin itong gawin. Kasama din po ako doon na pinapaalalahanan ng Panginoon na kung saan ano man yung mga ginagawa natin sa lumang pagkatao ay hindi na po natin pwedeng gawin dahil nakakilala tayo sa Diyos. Amen. At ang pangalawang point naman po ay be transformed o magbago. Hayaan natin ng Diyos na baguhin ang ating pag-iisip. Kapag ikaw ay may planong gagawa pa lang ng hindi mabuti, so kung titingnan po natin, nung simula po na nakakilala tayo sa Panginoon, kung mayroon pa po tayong, kung magagagawa tayo ng hindi mabuti o hindi kayaya sa Diyos, di ba mayroong mag-convict sa iyo yung Holy Spirit na huwag mo nang gawin yon. So yun po yung nais ng Diyos na ating pong gawin, na kung saan hayaan natin ng Panginoon na baguhin yung ating pag-iisip. Amen. Hayaan natin ng Diyos na siyang malayang makilos sa ating mga buhay. Amen po. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things are become new. So, nandun na po tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Na mula dun sa lumang pagkatao at binago na yung buhay natin. Kaya tayo ay lumalakad na
na nandoon ang Kristo sa ating buhay. Amen. Amen. So example, makikita po natin may mga karakter po sa Bible na kung saan atin pong mabigyan ng aral. Isa na po dito ang si Apostol Paul. Ano po? So sino po bang nakakilala ni Apostol Paul? Bago po siya nakakilala sa Panginoon. Si Saul. Amen. Ay yung pangalan po niya, bago siya nakakilala ay si Saul, di po ba? Amen. Na kung saan masigasig siyang pinipersecute po yung mga Kristiyano. Hinuhuli niya, kinukulong niya yung mga Kristiyano na kung saan inuusig niya at nagkataon na kinatagpo po siya ng Diyos. Nang kinatagpo siya ng Panginoong Diyos ay, ang sabi nga doon ay mula sa bilang taga-usig na mga Kristiyanong manampalataya ngunit naging apostol at nangangaral ng mabuting balita. Amen po. Amen. So, maging tayo din naman po, na pag tayo po'y kinatagpo ng Diyos, ay doon po yung mababago yung buhay natin. Amen. Amen. Katulad po ng mga karakter sa Bible, kung maalala natin si Abraham at saka si Moises, na kung saan si Moises po bago po siya ginamit ng Panginoon ay sabi niya hindi siya karapat-dapat. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, at binigyan nga siya ng kasama niya na si Aaron. At binago yung buhay niya at siya yung ginawang tagapagpanguna ng bayang Israel. Amen po. At bilang patutuo din po sa aking buhay ay binago din po ako ng Panginoon. Amen. Simula noon ay hindi po ako makakatayo sa inyong harapan na makapagsalita kung ano man dahil ako po ay natatakot, ako po ay ninenervyos dahil hindi ko alam yung aking gagawin. Pero kung ating ipasakop sa Diyos, ano man ang kanyang kalooban, ang Diyos po ang kikilos at siya pong bigay sa atin ng tamang direksyon nating buhay. Amen. Amen po. Katulad nga po, bilang pagkatapos, ang salita ng Panginoon ay muli niyang ipinapalala sa atin, sa ating lahat, na gisingin natin ang ating buhay spiritual, baguhin natin ang ating pag-iisip, at huwag makiayon sa mundong ito, at hayaan natin ang Diyos na siyang malayang, makakilos at makagalaw sa ating buhay, at gawin natin ang kanyang kalooban, at hayaan natin ng Diyos na baguhin tayo ng Panginoon. Tulad nga po ng kanyang salita, na sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa mga ito. Salamat po sa inyong mga salita. Lord, dalangin namin Panginoon na naman o Diyos ang aming natutunan sa mga ito. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy, O God, na mabago aming buhay at patuloy namin, Panginoon, na yung may pasakop sa iyo ang aming buhay, O Diyos, na kung saan Ikaw, Panginoon, na patuloy na manguna at patuloy na magbago, O Diyos, ng takbo ng aming buhay spiritual. Panginoon, maraming salamat. Ikaw lang, O Diyos, aming pinupuri. Ikaw lang aming pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen and amen. Amen.